Eto, nabalitaan natin to, yung ICC na to, no? Nanawagan talaga. Nakita ko yung post ng Nakita ko ICC rin yan. na nananawagan sila, hindi lang po sa kapulisan, no? Hinimok ng ICC ang mga pulis at iba pang law enforcement na tumistigo laban kay dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng umano'y crimes against humanity sa giyera kontra droga. Maaring magsumite ng testimonya sa secure online form. Naaresto si Duterte noong Marso 12, 2025. Mag-iisang taon na pala, partner. At kasalukuyang nakakulong sa dahig. Bagamat umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, nanatili ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimen mula 2011 hanggang 2019. Tinatayan 6,000 to 30,000 na nasawi sa giyera kontra droga. Hindi pa lumilitaw si Senator Bato de la Rosa sa publiko sa gitna ng ulat ng warrant of arrest. Partner, dagdag ko lang, hindi lang po ito panawagan sa mga PNP. No? Ayon po sa pahayag mismo ng ICC, nananawagan po sila kung sino po yung may mga first hand, yung mga nakasaksi po talaga ng di umano'y krimen dyan sa war on drugs. Tanong, dapat ba makipagtulungan ng PNP sa ICC kahit may implikasyon sa soberenya at pananagutan nila? Partner Dan. Okay. Maganda yung isyong ito ha. Doon muna ako doon sa tanong bago ko dumagdag kung ano man ang komento ko Sige, po. partner. Ang question kasi is dapat bang makialam ang PNP sa kabila ng meron tayong tinatawag na at hindi na tayo membro sa Rome Statute at di ba? Yun ho yung tanong dito eh. At tingin ko ho kalabisan na at talaga hong paglabag na po ito sa ating sovereignty. Unang-una ho, makailang beses po sinasabi po nila, kaya lang nagkaroon ng karapatan daw dito ang ICC dahil nakipagtulungan ang ICC sa Interpol. Interpol ang pag-ugnayan sa Pilipinas, kaya nagkaroon lang sila ng kumbaga power na para dukutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ito, pag sinabi mong wala na talagang totally, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo kaalib dyan, kaya pinabigyan dyan dahil sa Interpol eh. Ngayon, ito, direkta po mga kababayan, na si ICC mismo ang nananawagan sa mga kapulisan. Okay, papasok na ako dito ngayon sa sa sinasabi ho ng ICC. Tingnan ho ninyo ka-immature. Ano po itong kaso pong ito? Imagine kaya po sila nananawagan, ibig sabihin, kulang ang witness, kulang ang ebidensya. Imagine nagsampa kayo ng kaso, kumbaga may tawag para kayong nangisda sa kalawakan ng karagatan eh. O, ngayon nananawagan kayo na karagdagang ebidensya. Ibig sabihin, partner, kulang yan. Ibig sabihin yan, hindi sufisyente yung mga witness, yung karagdagan yan. Kaya nananawagan ng ICC at walang karapatang manawagan ng ICC. Unang-una, idaan mo sa Interpol. Sa Interpol ang manawagan sa atin, baka pagbigyan po mga kaubayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa, yun ang nakikita ko doon ha. Pero dito, talaga hong bastusan na ho ang ginagawa po ng ICC. Correct. Bastusan na po. Partner BMR. Mga kapartner, mukhang umpisang-umpisa pa lang itong kaso ng mga Duterte o ni Tatay Digong dito sa war on drugs di umano at dito sa ICC ay umpisang-umpisa pa lang mga kapartner. Tinatawag na po itong void ab initio. So wala po itong legal, moral basihan. Kaya paano mo mayroon ka pang lakas ng loob ICC na manawagan mismo sa mga tagasunod ng tamang batas, ito nga ang ating mga PNP at mga men in uniform. So tila baga binabastos nitong ICC yung ating justice system sa bansa natin sa pamamagitan ng ito mismong mga tao na dapat magtaguyod ng legality or magpatupad ng mga kaayusan, katahimikan ng ating bansa, kanila pang inuudyokan. Alam niyo mga kapartner, ang tawag ko dito sa ginagawa nitong ICC na ito parang
forum shopping of a witness. Kasi mapanganib ito mga kapartner ha. Dahil tandaan po natin, kung inyo pong babalik tanaw natin, ito pong si Tatay Digong, dahil kinover po natin ito, nung siya po ay kinidnap. Kidnap po kasi mga kapartner ang ating right term dito. Pasintabi doon sa mga ayaw tanggapin. Pero ito po talaga ang totoong term dito. Kasi hindi po kagustuhan ng kalooban ng tao ang pumunta dyan sa ICC, pero pinilit ninyo. Meaning to say, hindi nyo lang sa pinilit, kundi illegal ninyong dinala. So that is tantamount na illegal or kidnapping. Now, paano pa natin maisasabi talagang totoong kidnapping ito? Balik tayo dun sa kanilang mismong itong ICC, mayroon silang rules na tinatawag. Tawag nito yung Rome Statute nila na sinasabi, kailangan dumaan sa local judicial authority ang isang tao o mamamayan sa bansang yun bago dalhin sa kanila. Nasaan ngayon yung puntong yun? Di ba wala po tayong nakita na local judicial authority? So meaning to say, itong ICC mismo, sa kanilang sariling roles, linabag nila. So nasaan doon ang kanilang moral ascendancy or moral legality? Wala. Zero as in zero sila dito, mga kapartner. Now, dito na naman sila ngayon. Gagawa na naman sila ng isang panawagan na nag-uudyok ito sa mga mas matitindi pang moral obligation ng tao. Bakit, partner? Kasi nakita naman po natin, saksi ang mga milyon-milyong Pilipino, na si Tatay Digong ay binitbit po papuntas diyan sa dahig ng isang private plane. At walang umaamin kung kanino yan. Sino ang may-ari niyan? Ipagpalagay na lang natin, partner, na ang may-ari nito ay oligarch. Tandaan po natin, magbabalik na ulit tayo sa panahon ni Tatay Digong kung paano niya kinalaban itong mga oligarch. Ang nakikita kong panganib dito mga kapartner sa ginagawa nitong forum shopping nitong ICC or forum witnesses, baka mamaya ito'y wag naman sana magkatotoo. Ito'y analogy ko lang. Baka mamaya, itong mga oligarch, punduhan yung katulad nila Aling Sheila na hindi naman namatay yung kanilang anak doon sa AJK. Punduhan ito ng mga oligarch at magpunta doon. Yung ibang mga pulis, yung ibang mga natiwalag noon at ang ibang mga nasagasaan ni Tatay Digong ng mga malalaking pangalan, politiko, oligarch, mga kasundaluhan, mga kapulisan, kung nga ang mga oligarko ay may kapasidad sila, ito hindi ko po sinasabing gagawin ng oligarko, ito yung analogy ko lang. Dahil si Tatay Digong, hindi nila may paliwanag kung sino, kaninong eroplano ang nagbitbit punta dyan. Ngayon, paano kung punduhan ito ng mga oligark? Ano na ang mangyayari ngayon mga kapartner? Di ba isa itong napakasamang senaryo na ginagawa ngayon nitong ICC na in the first place, this is void ab initio ang kanilang hakbang dito kay Tatay Digong mga kapartner. Mga partner, nakakalungkot, no? Mamaya may breaking news tayo pero tapusin lang natin tong issue na to. Nakakalungkot mga partner itong panawagan na to ng prosecutor. Prosecutor yun na nanawagan, ICC prosecutor. Ibig sabihin, na-realize nila na sa hawak nilang ebidensya ngayon, malamang ay hindi po makonvict si Tatay Digong. Ibig sabihin, kaya po sila nananawagan ng karagdagang testigo. Kasi aminin man natin at hindi, yung kinakantsawan nilang sinisiraan na magaling na abogado na ICC, marami na pong naipanalo yan, si Kaufman. Kaya talagang nakikita nila na pag nagsimula na po, hindi pa po nagsisimula yung hearing para kasi nalilito yung mga kababayan natin na lagi raw talo si Tatay Digong. Pre-hearing pa lang po yan. Kumbaga nagpopormahan pa lang po. Ganyan po kahusay yung ating mga abogado riyan, no? Kaya nakikita nila ng prosecutor na kulang ang ebidensya nila. Pero ang sakit po isipin, kung wala pala kayong ebidensya, bakit nakakulong yung dating presidente namin? Bakit hindi ninyo pakawalan? Ang ginawa nila, partner, wala na nga silang ebidensya.
na may tuturing na matibay na ebidensya dahil walang matibay na testigo, partner. Naghanap sila yung mga testigong aktwal. Malamang yung mga tumistigo dyan, mga second-hand information lang. Alam ko mga tumistigo dyan, yung mga si Father Flavi rin ang kasali dyan. Ang point ko lang, kung wala kayong matibay mga star witnesses, tapos nakakulong si Tatay Digong, napakalaki ng kasalanan ng ICC sa atin. Ang ginawa nila, partner, dito sa Pilipinas, wala nang duda yan, walang matibay na ebidensya, laya na yung yung akusado, di ba, partner? Wala kang matibay na ebidensya. Pero diyan ipinipilit nila. Wala nang matibay na ebidensya, nananawagan sila ngayon ng testigo. Paano nyo nagawa na ipakulong si Tatay Digong, nagdudusa ngayon sa kulungan ninyo? Wala naman pala kayong mga testigong nakasaksi in the first place na mayroon talagang ginawang krimen si Tatay Digong. Kaya talagang etong ICC na to, napakalaki ng kasalanan ninyo sa mamamayang Pilipino. Napakalaki ng kasalanan nyo sa bansa namin. Magkakaroon lang, partner, masakit mang sabihin to, pero alam natin magkakaroon din tayo ng katarungan pag nawala na tong kasalukuyan na mumuno sa atin, na wala nang ginawa kundi maghiganti. Alam mo, partner, mapaghiganti tong gobyerno na to. Pinaghigantihan nila si Tatay Digong dahil si Tatay Digong ang tanging presidente na nagpalibing ng maayos ng marangal sa kanilang tatay. Biruin nyo, partner, yan ang ganti nila, no? Lahat ng presidente takot sa mga dilawan. Kaya hindi nila mapalibing yan dahil nagbabantay yung mga dilawan. Pag pinalibing nyo yan, huhukayin namin yan. Pag pinalibing nyo yan, talagang isusumpa namin kayo. Pero partner, no, Mr. President, ito lang ang tanging presidente na ginampanan ng kanyang tungkulin, na ipalibing ang ama mo sa libingan ng mga bayani. Sundin ang huling habilin ng tatay mo. Pero bilang ganti, pinakulong mo naman siya sa iba yung bansa. Partner, nakakalungkot. May dagdag pa kayo, partner? Partner, dagdag lang ako doon sa sa sinabi mo. Alam mo, talagang pinatunayan lang talaga na walang kwentang pamilya, walang kwenta ang itong taong ito, no, mga Marcos. Bakit? Unang-una, tandaan ho natin, nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang ina ay nasintensyahan. Naalala niyo po nung dapat ipapahuli na yan, ipapa-aresto na yan, di ba? Correct. Imbis na ho ipa-aresto po, mga kabayan, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinalang-alang niya na po yung edad ni Imelda Romualdez Marcos. Kaya doon pa lang nakita nyo, dahil matanda na nanay mo, bagamat sinabi ng korte na kayo, ang nanay mo ay magnanakaw, ganito, sige na, wag natin pa-aresto to, wag na nating padala sa kulungan dahil matanda na. Yun lang, partner. Kaya lang, hindi nakita ng nakita ng anak ay ganito ginawa sa amin, sa pamilya namin. Dati na kaming walang dangal dahil sa mga Duterte, binigyan kami muli ng dangal. Pero imbis na pasalamatan at suportahan yung nagbigay ng dangal, yung mga sinasabi natin, partner, na dilawan, na kumukontra sila doon sa tatay nila na huwag ipalibing dyan. Ngayon makikita natin, sila ngayon ang mas niyakap po nito pong presidente po natin. Kaya huwag na ho kayong magtaka kung bakit ganun po ang naging resulta, na imbis po yung taong susuportahan niya, ay ito ho ang sinuportahan niya, yung mga tao hong nagpatalsik sa kanila noong 1986. At ito ho yung mga tao na kung saan galit na galit ho sa mga Marcos. Ngayon po, niyayakap po, mga kabayan, ni Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, partner, kung bakit sila nagsama-sama, di ba? Ayun yun magkakapareho siguro ng ugali. Pare-parehong mga, alam mo na, pare-parehong may ugaling magna. Partner BMR, meron ka pa? Dagdag ko lang, partner, alam nyo na ating alalahanin na ang laki talaga ng dapat sana ipagpasalamat nitong Marcos Jr. sa mga Duterte. Kasi tingnan nyo bukod dyan sa sinabi ni partner Dan na hindi ipinakulong ang kanyang nanay,
yun nga, pinalibing pa, binigyan pa ng magandang libing at nirespeto ni Tatay Digong ang batas. Kasi nasa batas naman talaga yon, dating Pangulo, karapat-dapat din naman na mailibing doon sa libingan ng mga bayani. So, ang problema dito sa Marcos Jr. na ito, tila nagmamanifest talaga yung sinasabi ng kanyang ate na ito mula noon hanggang ngayon gumagamit talaga ito ng illegal na pulburon. Kung kaya dahil dyan, hindi niya na siguro alintana itong mga maaaring sapitin niya ng pagiging kahihiyan na kanyang ginagawang mga aksyon na hindi niya tawag nito, hindi niya tiningnan man lang, kapiraso man lang na pagrespeto dito sa Duterte at sa mga umiiral na mga batas natin sa ating bansa. Una, siya, no? Isa pa sa kanyang papasalamat, tingnan nyo, kung itong si Tatay Digong naniningil ng mga babayarang buwis nitong mga oligarch, siya rin, mayroon din siyang 203 billion estate tax na hindi man itutuwirang nasingil sa kanila, pero may aksyon si Tatay Digong dyan. Binigyan siya ng another 5 years or sinulatan sila nito na para masingil. Kaso nga, itong Marcos Jr. na ito, mukhang wala talagang balak na bayaran yung kanilang pananagutan. Despite dyan, dahil nga sa nagluluhod-luhod ito noon, nagmamakaawa ito noon sa mga Duterte, katulad kay Super Ate, inisip din naman ni Tatay Digong, mabait si Tatay Digong kasi, inisip niya na hindi naman namin to kaaway, kaibigan ko naman si Amy Marcos, ang tatay nito pinalibing ko na, kaya para bang hindi na rin masyado. Yung mga ganon, hindi niya na naisip ito ni BBM. Alam niyo kung ordinaryo kang tao, yung matino yung pag-iisip mo, hindi ito mawawala sa ano mo eh. Una, mayroon kanyang sinabi noon, in-interview ito ni, pangalan nito, ni Anthony Taberna, na tinanong siya kung ano ang maaari niyang masabi or ano ang kanyang masasabi sa Duterte. Kung mayroon man na silang utang na loob. Yung pagpapalibing ang sinabi niya hindi niya na makakalimutan ito paano mo nangyari na nakalimutan mo kung nasa matino kang pag-iisip? Panoorin mo lang uli yung interview mo kay Anthony Taberna, hindi mo na naalala. Panoorin mo uli yung sinabi mo yung doon Pero ang ginawa mo, ito ang sinukli mo ngayon. Ginawa mo ng labag sa batas. Alam niyo partner, siya talaga itong may gawa Hindi na pong magpaikot-ikot pa tayo. Siya talagang may gawa kasi sinasabi niya noon, wala siyang ayaw niyang, hindi po pwede pumunta rito ang ICC kasi wala namang dito, wala naman silang jurisdiction. Pwede silang mamasyal. Pero pagkatapos ng si Tatay Digong ay makidnap na nila, ang sabi niya na, hindi, sumunod lang kami sa nakisama lang kami sa international police. Hindi ba? Isa itong mga panlilinlang, maliwanag sa sikat ng araw mga kapartner, itong presidente natin ngayon, ay may talaga na hindi natin maintindihan. Which is, baka ito na nga yung nagmamanifest nung sinabi ng kanyang ate. At take note isa rin niya sa pinasinungalingan ni Auntie Claire. Ang sinasabi lang ni Auntie Claire yan, paninira lang daw ng isang kapatid yan. Wantakin niyo yan? Di ba? Sasabihin ng ganun. Kapatid yun. Hindi mo alam. Mula pagkabata pa. So, ito na ngayon mga kapartner, nagiging na tayo Andun na tayo sa pinakasukdulan na po ng yugto ng Administrasyong Marcos na ito. Nagtututol na lahat-lahat ang ginagawang kasamaan nitong Marcos administration, mga kapartner.